Ho, ikaw, Claire Castro, hindi ka magtatagal sa mga demonyo. Mas demonyo sila sa'yo. Unless na lang, mas demonyo ka sa mga ito. Ha? Anong sinasabi mo? Okay, na si Pangulong Duterte daw ay mahilig magtanim ng ebidensya at intriga. Kasi daw, bakit daw? Tinanong kasi siya, ang Presidential Communications, kung anong masasabi patungkol dito sa sinabi ni Pangulong Duterte na talamak ang mga droga buong Pilipinas. Tapos ang sabi niya, ano yan, yung sa Davao, di ba si Baste ang mayor dyan? Julul. Nakalimutan mo na ba na pinagre-relieve ng buwaka ng inamong among adik ang ilang mga kapulisan ng Davao? So, ibig sabihin, kung yung mga regional directors, yung mga matataas, remember that last year? Ibig sabihin, kahit si Mayor Baste ang mayor, kung ang mga pulis ay itinalaga ni Bangag, katulad ni Torre, kaya nga siya nakapangharas, nakapanggipit sa KOJC. Kung ang ilalagay ni Marcos Jr. ay mga jejimonyo katulad niya, at magbibenta sila ng droga dahil yan ang negosyo ni Bangag. Kasama yan sa mafia business nila. Kaya nga, di ba, yung alitagtag, may narinig na ba kayong follow-up hearing? Wala. Kawawa naman kayo mga kababayan, kaluluoy kayo. Napaos na si Lola ninyo, pero kayo ngayon, ang mga supot wala pa rin. Sabi ni Den Scorpion, Team Utak versus Team Lusak. Mga lusak ang mga utak na mga yan. Parang mga lono, you know lono? Yung alimangong malambot. Okay? Yan ang utak ng mga bangag. Sabi ni Lina Casey, bobo, attorney. Kung matalino kang abogado, bakit ka magsisilbi sa isang adik? Alam mong adik eh. Alam mong may mental, may, may saltik. Sige nga. May matinubang abogado na alam mo, ang boss mo ay addictus benedictus, maraming ginugurgur, maraming ginigipit na mga kritiko, magtatrabaho ka pa. Magtatrabaho ka for the sake of kwarta. Pera. Tignan mo, na ngayon pa lang nagkakalat na ang bigatla. Gipos. Okay, gipos gani ang utok, Carlo Miguel. Right? Walang mga prinsipyo. Well, mga kababayan, ano pa ang gusto nyo i-comment ko? Ano pa? Gusto nyo gulitakon ko ang bilat ni Lisa? Kung katabi ko lang yan, na-barbecue ko ng giti niyan. Okay, ano pa mga sinasabi ng mga hunghang? Ayun nga, ang sabi nitong na to, ayun, tinanong nga yung bagong dyan sa Presidential Communications that sinabi ni Pangulong Duterte that the Marcos Bangag, veering towards dictatorship. Wala daw ebidensya. Wala daw papakita na nangyayari itong itong dictatorship. Yun na lang ang panggigipit sa amin. Ang pagpa-file ng mga kaso dahil kami ay nagsasabi na si Marcos Jr. ay isang adik. Nakita niyo kung paano nila i-damage control ang video na pinakalat ko. Nakita niyo kung paano nila i-damage control nung nag-testify si JM Morales, Agent Morales, na si Marcos Jr. ay isang adik at i-raid dapat nung March of 2012. Yan ba ay hindi ba yan hindi ba yan nagpapakita o indication na ang Marcos Bangag, okay, administration ay wala nang ginawa kundi manggipit. Yung ginawa sa KOJC, yung ginagawa kay Inday Sara, yung ginagawa na lang sa mga kritiko, yung pagpapatahimik sa atin, hindi ba yan sinyales ng pagsusuppress, pag-o-oppress sa atin ng mga nakaangaraang rally natin last year na pinaglalagyan nila ng mga truck?
inaano nila yung kinakancel nila yung mga permit. Hindi pa ba yan? Dictatorship. At ikaw, Marcos Jr., putang buwa ka ng inang adictus ka. Buwa ka ng inang adictus ka. Matatapos ka rin. Kasama ng asawa mong kidnapper, dalawa kayo, adik, magnanakaw kayong mga hayop kayo. Sabi nga ni Pangulong Duterte, katugat na galit Pangulong Duterte kagabi, dahil yung gold reserve natin. Hindi nyo maipaliwanag kung saan nyo ginastos. Imagine nyo, pinapayagan nyo mga militaring support. Binenta ang property o kayamanan ng taong bayan. Hindi pa nakontento sa budget ng mga ninanakaw nila, pati gold reserve, pera ng PhilHealth, you know that already. Wala pa rin kayong desisyon. Sabi ko nga, wag na kayong, pag nakita ko yung mga bunganga nyo nagsabi-sabi ng proud to be Filipino, stapler ko lahat yan. Okay? Martial law. Pag martial law yan, pattern na sinusundan ng tatay niya, sabi ni Gasnulak. Okay? Gusto nila infinite wealth, sabi ni Vladiline. Okay? Sabi ni Camnon John, binanatan ko na si Uling, di ba? Ano pa gusto mo? Gawin kong bopis, palangga, si Toring Uling. Melchi Delfino. By the way, gusto ko pala pasalamatan ang isang doktor, si Dr. Frederick. Dr. Frederick, may kwento ako eh. Was it in Italy? Okay? Na nakilala ko sa Italy at ang kanyang asawa na binigyan ako ng $9 dollars. Mahaba ng kwento pero na-appreciate ko po. Kasi yung mahaba yung kwento. But anyway, tsaka na lang pag may time. Dr. Frederick, thank you for giving me €9, no? Para mabitbit ko yung, yung, what do you call it? Beauty care. Okay? Yung beauty care ko dapat kasi may iwan. I have to pay. So, wala akong cash during that time na, wala akong wallet, actually. Ako lang mag-isa, so binigyan niya ako ng €9. Kaya, thank you, Dr. Frederick, if you're watching. Madrid. Babylin, babalik ako sa Madrid. Alright? Babalik ako sa Madrid. Ay, no, hindi pala ako nakapunta ng Madrid. Pupuntahan kita dyan. Ngayon pa lang ako boboto. Mga palangga. Okay? May anino. Sa darating na eleksyon, huwag niyong iboto ang mga sumusuporta kay Bangag. Okay? Huwag niyo rin iboto ang mga rebelding NPA makakaliwa. Napakasimple. Kung gusto nyong may future pa, ang inyong bayan, may sayad si Castro, sabi ni Edita. As hindi ko kasi sa pinapanood. Mukhang may sayad. May sayad ba? May sayad? Okay. Tingnan natin kung anong magkakalat yan, believe me. Magkakalat yan at totodasin din ni Lisa Tanas yan. Ayaw ni Lisa Tanas ng mas may sayad pa sa kanya. Gusto ni Lisa Tanas siya ang bida ng lahat ng demonyo. Lahat siya ang queen ng mga satanas. So kapag may satanas pa sa kanya, tinatagpas niya. Lalo na kung napapahamak si Bangag. Imagine mo yung si ano pangalan nito? Si Cesar Chavez. Oh. Hindi nakayanan. Hindi niya nakayanan yung pressure na kapag ngumingiwi si Bangag, siya ang sinisisi. How much more kung may sayad nga, sabi mo, palangga. Yung nag-comment itong isang julol na ito. So, hindi naman siya ang undersecretary lang naman siya. Okay? Isa lamang siyang palamuti. Sabi ni Billy Ramos, isa lang alam ko, kamukha ni Torres si Mangkanor. Ano pa? Ano pang hindi ko nasabi? Tignan natin to. Sabi ni Romy Espeleta,
Marlica, ang kinakain ng mga bangag sa gobyerno, pera. Kaya sila walang kabusugan. Yes. Stephanie Christy Pareno, thank you. Gusto nila maging milyonaryo katulad ni Lisa Tanas Butod, sabi ni Pascuala Limoto. Kumusta ka na, Palangga? I remember you. Oh, Arium Gold, how are you? Yeah. Nakakalungkot ang Pilipinas. Sana magising ng Pilipino. That's true, Palangga. Kita nyo lang yung ano. Kita nyo yung pangalan nito. Ang loto. Ayaw na nila balikan yun, di ba? O maya-maya may nananalo. Ay, ambot sa inyo. Sabi ko sa inyo, kung bigyan lang talaga ako ng gahom, bopis na yang lahat ng mga yan. But anyway, this is your Palangga Maharlika. I know you miss me so much and I miss you so much. Part na kayo ng ating, you know, pakikipaglaban everyday. At hindi po ako titigil hanggat hindi nagwawagi ang Pilipino. Only one life to live in this beautiful world sana. At iaalay natin ang ating alindog sa pakikipaglaban kahit kamatayan ang nakaambang. Dahil alam ko, hindi papayagan ng Diyos na mamatay ang mga taong lumalaban sa katotohanan. Sa halip, malay mo, ma-overdose ng mga buwaka ng ina, edi, goodbye, bangag. Ayan. Teka, may nag-comment, si Sunota. Si Pacquiao, umiyak-iyak sa rally mo, ang tanga. Okay, dadagdag ko lang. Pinost ko kasi yan, nagba-viral na yung reel. Follow nyo nga si Palangga, Boljakan sa Facebook. Boljakan at saka Maharlika Network. Follow nyo yan para, para makita nyo yung mga pinopost natin doon. Alam nyo si Dudong Manny, ikaw ito to, last na to kay Dudong Manny. Thank you, Sonota. Ang sabi nyo, ano daw? Ito, parinig natin. Para may marinig kayo. Nandito yata. Ang sabi ni Dudong Manny. Pakinggan nyo, ha? Pag may nakikita ko mahirap, kaya gano'n ako kapassionate na ipaglaban ng mga mahirap. Dahil dito sa mundo, hindi pera. May iiwanan din natin yung pera. Yung posisyon mo, yung kasi... Pag nakikita ko na mahirap, yan ang sabi ng gago. Ulit, Mane. Kalimutan yan. Pag may nakikita ko mahirap, kaya gano'n ako kapassionate. Hindi ko nakalimutan yan. Pag nakikita ako ng mahirap. Na ipaglaban ng mga mahirap. Dahil dito sa mundo, hindi pera. Na ipaglaban ng mga mahirap kasi dito sa mundo. May iiwanan din natin yung pera. Yung posisyon mo, yung kasi... May iwanan din natin yung pera, yung posisyon mo, giatay. Sikatan mo wala yan, pero yung iiwanan mo ligasiya na makatulong sa mga... May iwanan mo ligasiya, makatulong. Julul. O iwanan mo yung pera mo. Bigay mo sa mga nagugutom nan sa Pilipinas. Panahimik ka nga. Manny Pacquiao. Mag-boxing ka na lang. Doon ka magaling. Daw gago ka to. Na ano ka man imo? Dami mo artista ka? O sabagay nag-artista ka, mag-acting ka na lang. Pahilak-hilak, atik-atik ang linti. Yun ang count. Yun ang mabibilang na maalala ka ng... Yun ang mabibilang maalala ka ng tao. O lol, malinaw pa sa amin na sinabi mo, papakulong mo si Imelda at ang mga Marcos dahil sila ay magnanakaw. Pero ngayon kasama mo na yung mga magnanakaw. Tumigil ka nga, Manny. Alam nyo, mayroong tiyahin si Manny Pacquiao. Ito, tiyahin niya. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. I have to say it. Personal, first-hand information. Si Ate Lilia, Tita Lilia. Namatay na si Tita Lilia last year. Sumalangit, napakabait. Yung tita mo, Manny, na tumulong sa inyo, binigyan kayo ng paglamon nung kayo ay nagugutom, yung naglilimahid pa kayo sa kagutuman. Ginawa mong caretaker sa Los Angeles, sa bahay mo na napuntahan ko. Yung matanda, kausap ko. Bago pa namatay si Tita Lilia, naghinga. At may mga ebidensya ako niyan.
Umiiyak yung matanda. Hindi nyo ibinigay ang sweldo. Utang ina kayo. Tapos nga, iyak-iyak ka. Naku, yung puso ko, mahirap, bigaon, alpot, patutot. Namatay na lang si Tita Lilia. Ni piso, wala kayong tinulong. According sa source ko. Tapos sasabihin mo ngayon, ay, mahirap yung puso ko, yan yung legasiya. Julul! Mag-boxing ka na lang dong. Diba? Buti nga yung anak mo inonor mo na. Ilang taon mong pinagkaitan ang anak mong si... Pangalan anak niyang magaling na boxing? Yung anak niya dun sa Japan? Si what's that? I forgot. Yung bata yun. 18 na yata yun. Sino pangalan nun? Yung anak ni Pacquiao na ngayon niya lang inonor. Emmanuel din yun eh. Si Oman ba? Pangalan nun. But anyway. Kung matino kang tatay, wag mong inaatik-atik ang taong bayan. Alam mong may anak ka sa gawas. Pinagbiyak kayong ng bunga. Mas gwapo yun. Tsaka mukhang mabait yung batang yun. Pinagkaitan mo ng karapatang kilalanin mo bilang isang ama. Recently na lang, dahil ang bata nag-excel sa boxing, kaya ngayon, inonor mo, pero okay pa rin yan. Kaya wala kang karapatan na nasasaktan ka sa mga mahihirap na nakikita mo, na gusto mo mag-iwan ng legacy. Whatever man, dahil galit na galit si Jinky sa tiyahin mo kay Tita Lilia. Dahil pinapunta ako ni Tita Lilia sa bahay mo. But that was before election, I think 2017 pa. Hindi pa kita binoboljak noon. Dahil buang na buang pa kami noon sa boxing sa'yo. Imagine mo mga kababayan, pumunta ako sa bahay niya sa Los Angeles. Dahil kaibigan ko yun eh. Tapos itong si Jinking Hangag. Tangina parang bata. Inaway-away yung yumaong Tita Lilia. Bakit daw pinapunta si Marlica sa bahay nila? Kung di ka ba naman gaga? Kayong dalawang mag-asawa. More on Jinking gagang yan. Inaway ba naman si Tita Lilia? Sinabi sa akin ni Tita Lilia yon. Inaway ni Jinky. Si Tita Lilia, bakit daw pinapunta si Marlica kay gidaot man daw ko si Dodong Manny? Bakit di ko kadautin ang kabubuhan ninyo? Dami yung pera, hindi kayo mag-aral. Puro lang kayo material na bagay. Kahit naman pagliguan mo, sabi nga nila, kahit maligo ka ng Hermes o ng ginto, kung burak ang kaloob-looban mo, burak ka pa rin. Diba? Inaway nyo? I have to comment kasi personal knowledge ko ito. Umiiyak yung matanda sa akin. Hanggang sa huling hininga ng matanda, inaway nyo pa. At hindi nyo tinulungan financially. Then you have the ganyan, no? Ganun, ganito, yung mga legasiya dapat mahirap. Ulul! Magtigil ka, Pacquiao. Sabi nga nang nabasa ko, mag-coach ka na lang. Huwag ka na pumasok sa politika dahil wala kang alam. Kung gusto mo, ihon mo yung mga anak mo. Kahit papaano, nakapag-aral yung mga anak mo. Wala kang karapatan. Huwag ka mag-iyak-iyak. Dili maghilak-hilak doon. Kaluoy man. Mga legasiya, dapat yung pira hindi naman nadala sa hukay. Ulul! E di, bigay mo yung pera mo ngayon. Sige nga, patunayan mo. Hindi nadala sa hukay. Bigay mo ng pera yung mga kapitbahay mo. Mga silingan mo. Puro ka ululan. Pa-i-preach-preach pa, Panginoon. Lord, versikulo 4, 11, 12, 13. Huwag yun ang gamitin ang Panginoon sa kadyutahan nyo. I admire you as a boxer. But not as politikong pulpol. Wala kang isang salita. Imagine mo, sinasabi mo ang mga Marcos ay kawatan, makawat,
Ngayon kasama mo na ang makawat, pahilak-hilak ka pa na ang mga mahihirap. Kawawa naman, nag-iyak-iyak ka. Oh. Kung pwede lang bumangon si Tita Lilia, baka guramuson ka. Imagine mo papagalitan niyo yung tao. Imagine mo past na yon. Imagine mo yun, Palangga. Pumunta ako sa bahay nila, 2017. Sometime in, not only 2017, baka 2016 pa yata yung panahon ni Pangulong Duterte pa yun nung mga bago-bago. Na-invite ako kasi syempre sa community, magka-pakyaw-pakyaw, di ba? Ano pa kami noon active pa si Dodong noon sa boxing. Hindi ko kayang pigilin ng sarili ko, hindi na dapat kita patulan. Pero yung iyak-iyak mo na para kunwari sa bayan, ito kasi si nag-comment. Tapos na dapat tayo naisip mo. Totoo po yun. Personal knowledge ko po yun, umiyak sa akin ang tiyahin niya na tumutulong sa kanila noon sila ay nanglilimayad pa sa gutom. Alam mo yan, Junicia Mukasim. Kayo ang tunay na team, Mukasim. Diba? Alam nyo yan. Wala naman kinalaman si Nanay D dito. Okay, Mukasim lang ang kinalaman niya. Magtigil nga kayo. Yan ang hirap Gagamitin nyo na naman ang kahirapan. May paiyak-iyak ka pang. Diyos ko, kumusta na yung mga anak mo sa gawas dong, ha? Nabigyan naman ng mga hati-hati. Imagine mo, ito na lang Kung matino kang ama, fine. Well, I think, hindi ba yung hindi, mas bata pala yung yung Oman. Oman ba yung pangalan nun? What's that? Emmanuel din yun. Ano pangalan? Eman. Oman, yeah. Eman pala. Eman Bacosa. Thank you, Palangga. Kim. Kung tanggapin na natin na walang perfect na marriage, na family, kung may perfect talaga, swerte nyo na lang. Okay? Na nagkaanak mo sa labas, pero yung ipagkait mo, ibig sabihin, talawan ka dong. Hinahawakan ni Jinky yung bayag mo para hindi suportahan ng anak mo for so many years. And that signals na weak ka. Kasi kung may paninindigan ka, sabihin mo lang dyan sa jowaers mo, Nako, Inday Jinky, dagan man tayong pera, day. Ibigay mo na to sa akin, anak ko man ito. Bigyan ko yan ng pera, suportahan mo. Pinag-aral mo ba? Si Eman sa sa London, katulad ng mga benepisyong nakukuha ng mga anak. Ibig sabihin, unfair ka. Unfair ka sa iyong mismong dugo. Sa iyong dugo, sa iyong anak. Dahil kung nagkamali ka man, ipinaglaban mo na ang karapatan ng anak mo. Whether ito ay pinanganak sa labas, sa kalye, sa kanal, kung saan man. O sa bundok ng hibok-hibok o sa balagon sa katalunan, ibibigay mo. Then, you have the nerve mag-cry-cry. Di putar. Tako mandar mo. Nami ka doklon nang magising ka. Ay, ambot. Kaya alam mo, ito mga inayupak na ito, ang hilig magamit-gamit ng mga Diyos. Versikulo 4. Pero mga makasalanan. Pacquiao no vote, sabi ni Romantic Moon. Nahubag na ang uso ni Jinky, sabi. Ay, kitadtad man ang formalin yan. Wala na tayong problema yung mga nguso na yan. Gusto nila i-formalize. We're gonna use our own word. Formalinize. That's their money. Ang pira napunta lang sa mga nguso, giatay. Napunta sa nguso, Imelda, hindi napunta sa nguso, sa kilay. Sabi nga ni Rufa May Quinto, di ba may interview si Rufa May na one day, yung mga nang tuslok-tuslok dito sa kanya, kapag bumagsak to, ito nakataas pa, tapos takyat mo na naman dito ngayon, so wala nang katapusan, mag-ganon-ganon, kaya hindi na siya, kaya tumigil na siya sa patutuslok. Again, it's your choice. Kung gusto niyo magpatuslok ng formalin, hindi magpatuslok ka mo, wala naman tayong problema dyan.
Pero yung makikialam ka pa sa politikong wala kang alam at gagamitin mo ang mga Pilipino na nagugutom kunwari, tapos ang gusto mo legacy ay para sa mga mahihirap at ang pira hindi naman nadadala sa hukay o nadadala sa kung saan man, ibigay mo ang pira. Patunayan mo, ibigay mo ang pira ngayon. Bigyan mo kami ng pira, kaluoy man. Di ba? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.